Dahil marami ang anak ni Bernadette, tuturukan natin ng iron para lumakas ang kanilang pangangatawan at matibay sa sakit. Nakaready na rin ang panturok natin na iron. Ito ang ating ituturok, Jetran anti-anemia. Tuturok tayo nito sa Ito na yung mga biik na anak ni Bernadette. Pangatlong araw na nila. Yung gumagala na, lumalabas na ng kulungan. Yung malaki dun sa kabila. Ang natira dito sa inahin ay 10. Dahil yung 4 ay ayaw dumidit dito sa inahin, kaya yun ang hiniwalay natin. Dati hindi ako nagtuturok ng iron sa mga biik, pero ngayon ay dahil marami ang anak ni Bernadette, tuturukan natin ng iron para lumakas ang kanilang pangangatawan at matibay sa sakit, madagdagan ang kanilang iron. Isasabay rin pala natin ang pagputol ng kanilang ngipin para hindi masaktan ang kanilang nanay kapag dididi sila. Isasabay natin sa pagturok ng iron. Ilalagay muna natin sila dito sa kulungan lahat para hindi ma-stress ang biik. Isang hulihan lang natin nito. Tapos kapag nailagay na natin dito lahat at natanggalan na natin ang ngipin at naturukan, ibabalik na natin dito sa kulungan ng kanyang nanay para hindi na tayo huli ng huli. Yan, nahuli na natin. Nakaready na rin ang panturok natin na iron. Ito ang ating ituturok, Jetran anti-anemia. Nagtuturok tayo nito sa ika-3 araw nila. Tapos kapag dumating ng 14 days ay tinuturokan din ulit natin. Bali 2 beses tayo magturok nitong Jetran. Putulan muna natin ang ngipin at turokan na rin natin. Sa pagturok naman ng iron ay dito natin tuturukan sa may paa, pero sa balat lang.
Yan, pang-apat na ito. Sa pagturok, sa pagputol pala ng ngipin, kailangan na ilayo natin ng ating mata. Baka tamaan ng putol ng ngipin kapag pinutol natin dahil tumatalsik ang ngipin na pinuputol natin. Yan, natapos na nating putulan ng ipin at turukan ng iron ng mga biik. Maingat din tayo sa pagputol ng ngipin dahil baka masugatan ang kanilang labi at ang kanilang dila. Sa pagturok naman natin ng iron ay 0.5 lang ang ating binigay sa kanila dahil maliliit itong mga biik, hindi naman tulad nito sa hybrid. Ito naman yung dalawang biik na natira sa apat. Puputulan rin natin ito ng ngipin at tuturukan ng iron. Mas kailangan nila ngayon ng iron dahil hindi na sila dumididi sa kanilang nanay. Ito yung mga ayaw dumidi na sa kanilang nanay, kaya hiniwalay na natin at kailangan nating buhayin dahil sayang. Yun nga lang, yung dalawa ay namatay din, pero itong dalawa na to ay pumipilit pa rin na makasurvive. Putulan na natin ng ipin at turukan ng iron.
Sino mauna sa inyo dalawa? Ikaw muna, ikaw. Yan, tatanggalan kita ng ngipin. Oo. Hello. Yan, putulan na natin ang ngipin. Itong iron naman. Dito natin sa bandang paa lalagay. Madilim. Yan. Itong isa din. Tanggalan ka ng ipin. Yan, natanggalan na natin ang ngipin at naturukan na ng iron. Kaya naman natin ito tinatanggalan ng ngipin kahit na hindi dumididi sa kanilang nanay, para kapag lumaki na sila at huhulihin, hindi naman kakagatin ang huhuli, o kung makagat man ang huhuli ay hindi ito tatalab dahil wala na silang ngipin na pwedeng tumalab kapag kakagat sila. Yung inahin ay bigyan natin ng kangkong para hindi naman ma-stress. Dito may nakatabi tayong kangkong. Bigyan natin yung inahin pang tanggal ng stress, suhol, dahil hinuli natin ang kanyang anak. Konti lang. Bernadette, oh, kain. Yan. Pang tanggal stress ni Bernadette. Max, mamaya na kayo. Yung mga biik nandun na sa sulok. Hindi na masasaktan si Bernadette kapag magpapadidi dahil wala nang ngipin yung kanyang mga biik. Wala na yung pangil. O paano mga kamangyan, hanggang dito na lang muna ang ating video. Sa mga baguhan at gusto rin mag-alaga ng native na baboy tulad sa alaga ko, sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood mga kamangyan. Happy farming. Bye bye.